Sabik na umuwi ng Baryo Manlupig si Antonio, isang sundalo na matagal na nadestino sa malayo. Dahil sa 5 taon niyang hindi pagpaparamdam sa asawang si Laura, kaya't hindi maiwasan ng mga basya kung meron pa ba siyang daratnan sa tahanang iniwan niya noon. Puno siya ng pag-aalala na baka nakalimutan na rin siya ng asawa, na baka nagmahal na ito ng iba, o baka may nangyari ng hindi maganda. Pagamat nananabik siya na makitang muli si Laura, hindi siya agad makatakbo para matiyak kung naroon pa ito. Sa halip, mararahang mga hakbang ang tanging nagawa niya habang kinakain ng kaba ang puso niya. Nang nakatayo na siya sa harap ng bahay, parang gusto niyang maiyak sa panlulumo nang makitang tila abandonado na yon. Halos matakpan na ng mga halamang ligaw. Ang teres nila ay nasasaygan na ng mga tuyot na dahon. Ang bintana ay may sira na, gayon din ang pinto. Napalunok si Antonio. Bigla ay nagunahan ang mga paa niya nang makarinig na nanggaham mula sa loob ng bahay. Iyon ang madalas gawin ni Laura, kaya nabuhay ang pag-asa niyang naroon pa ito. Hindi nga siya nagkamali. Nakaupo ang asawa niya sa rocking chair. Marahang inuuga iyon habang patuloy sa paghaham ng musikang pamilyar sa kanya. Ang theme song nilang Moon River. Agad nilapitan ni Antonio si Laura. Tila nagulat naman ang babae nang lumuhod sa harapan niya ang asawa. Umiiyak na humingi ng tawad si Antonio sa pag-iwan niya rito at saka mahigpit itong niyakap. Habang nakayakap si Antonio at patuloy sa pagpapaliwanag kung bakit ngayon lang siya nakauwi, ang asawa niya ay lihim na napapangiti, isang ngiting makahulugan at puno ng kilabot. Pagharap ni Laura kay Antonio ay umaliwalas ang mukha niya at sinabing matagal niyang hinintay ang pagbabalik ng asawa. Inilibot ni Antonio ang tingin sa paligid. Tila nabasa naman ni Laura ang iniisip niya, kaya't sinabing nawala na siya ng ganang mamuhay ng normal mula nang umalis ang lalaki, at aminado siyang hinayaan niyang maging marumi ang kanilang tahanan. Katunayan ay hinihintay na nga lang niya ang kanyang kamatayan sa sobrang kapighatian sa hindi pag-uwi ng asawang sundalo. Nanlumo naman si Antonio sa sinabi ni Laura. Muli niya itong niyakap at nangakong hindi na ulit siya aalis. Mananatili siya sa tabi nito hanggang sa kamatayan. Dala ng pananabik sa isa't isa, ang gabing iyon ay napuno ng pagmamahalan at pag-iisang katawan. Kinabukasan, pagising ni Antonio, nakaupo sa gilid ng kama nila si Laura. Walang imik, nakatitig lang sa kawalan. Naglambing siya, niyakap niya mula sa likuran ng baywang at hinagkan sa balikat. Ngunit gano'n na lang ang pagkapigla niya nang biglang humarap sa kanya ang asawa at sakalin siya, kikil na tila ba napakalaki ng galit. Pilit niya iyong tinanggal. Nang matanggal niya ang mga kamay nito sa leeg niya, ay naitulak niya sa sobrang takot sa nanlilisik nitong mga mata. Ngunit nang bumalandra si Laura sa isang sulok ng silid, bigla naman itong naging maamo at umarte na nasaktan sa pagtulak sa kanya ni Antonio. Bilang nagmamahal at nangungulilang asawa, nilapitan ni Antonio si Laura at inalalayang makatayo. Tinanong niya kung ano ba ang nangyari, bakit siya sinakal. Wala namang maisagot si Laura. Sumandal siya sa tiptib ng asawa na ang tanging sinasabi ay, "Hindi ko alam. Hindi ko alam." Nang mga sumunod na araw, habang naglilinis ng bahay silang dalawa, ay naging kapansin-pansin ang kakatuwang kilos ni Laura. Parang wala sa sarili habang nagwawalis. Tila ba kikil na kikil din sa pagbubunot ng sahig. Ibang-iba sa Laurang iniwan noon ni Antonio sa kanilang tahanan. Ang dating Laura ay masigla at puno ng buhay. Ngayon ay palagi nakatulala. Kung hindi sa bintana ay sa tumba-tumba. Sinisisi niya ang sarili. Kung hindi niya pinili ang responsibilidad bilang sundalo, hindi sana magkakaganon ng asawa niya. Sa tingin niya ay nagkadiferensya ito sa pag-iisip. Naimpluwensyahan kasi siya ng pamilya niya. Ang lolo niya ay sundalo, ang tatay niya at mga kapatid. Doon nakalinya ang pamilya nila. Kaya iyon din ang sinundan niyang yapak.
Nang iwan niya ang asawa para sa malayo niyang destino, ay nangako silang hihintayin pareho ang panahon na magkakasama silang muli, na matyaga nitong hihintayin ang pagbabalik niya. Pero maraming hindi inaasahang pangyayari ang pinagdaanan niya sa lugar na pinagdalan sa kanila. Dumating sa punto na nalagay siya sa bingit ng kamatayan at nagka-amnesia. May kumupkup lang sa kanya at nang makabalik siya sa tamang isip ay si Laura agad ang naalala niya. Ngunit ngayon, ramdam niya na tila ba hindi si Laura ang kasama niya. Parang ibang tao, parang ibang nilalang. Hindi siya mapakali. Sinubukan niyang kausapin pero puro okay lang ang sinasagot ni Laura. Hinaplos pa siya sa pisngi at sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Nang gabing yon, nakahiga sa tabi ni Antonio si Laura. Nakatingala lang sa kisame at walang imik. Nabahala si Antonio kaya't kinausap niya ito, ngunit wala siya nakuhang tugon. Niyakap na lang niya hanggang sa makatulog siya. Nang maalimpungatan siya ay wala na si Laura sa tabi niya. Dali-dali siyang bumangon, hinanap sa kabahayan. Natagpuan niya ang asawa sa kusina habang nilalaro sa dila ang dulo ng patalim. Ginapangan ng kilabot si Antonio. Tinakbo ang asawa at sinubukang agawin ang hawak nitong patalim, ngunit nabigo siyang makuha. Sa halip ay iniamba nito yung sa kanya. Patawa-tawa na humakbang palapit sa kanya. Nanginginig ang boses na pilit pinapaalala ni Antonio kay Laura na siya ang asawa niya, na mahal niya ito, kaya kung merong demonyo ang sumasanib sa kanya ay kailangan niyang paglabanan para sa muli nilang pagsisimula. Humalakhak si Laura, nakakakilabot, nakakabingi. Kaya tinakpan ni Antonio ang tainga niya. Ani Laura, ano pa raw ba ang inaasahan ni Antonio na darating na niya? Isang asawang nangungulila, nananabik, nagmamahal. Wala na raw si Laura dahil pinabayaan niya ito. Iniwan niya, ipinagpalit sa kanyang pagiging sundalo dahil ang mahalang daw niya ay ang sarili niya. Kaya hindi na raw siya dapat umasa na meron pa siyang asawa na babalikan. Mas mabuti pa raw kung pagbayaran na lang niya ang nagawa niyang kamalian sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay. Sabay tarak ng patalim. Nakailag naman si Antonio. Inamin niya ang kasalanan, ngunit hindi raw ibig sabihin nun ay nawala ang pagmamahal niya sa asawa. Hindi siya pinakinggan ni Laura. Sa halip ay hinabo siya nito ng patalim sa bawat sulok ng bahay na takbuhan niya. Nung una ay tinangkapan ni Antonio na pigilan, ngunit kakaiba ang lakas ng asawa sa pagkakataon na yon. Kaya naman wala siya mapagpipilian kundi ang tumakbo sa labas. Ang balak ay tumawag ng pari o kaya ng albularyo o espiritista, bahala na kung sino man ang makakatulong sa kanya. Ngunit paglabas niya ng bahay ay biglang sumara ang pinto. Napalingon siya. Nakita niya na nagliliyab sa hindi malamang dahilan ang bahay nila at si Laura ay nakatayo lang sa bintana, siki sa pagalakhak na tila dinadama pa ang kumakalat na apoy. Patakbong bumalik si Antonio sa bahay para iligtas ang asawa, pero hindi na siya makapasok kahit anong giba niya sa pinto, at maging sa bintana ay may malakas na pwersang humaharang sa kanya para makadaan doon at makuha si Laura. Napaluhod na lang si Antonio, umiiyak na isinisigaw ang pangalan ng asawa habang nangingilabot siyang makita na tinutupok ito ng apoy. Para siyang mababaliw sa nasasaksihan. Ngunit kayo na lang ang pagkabigla niya nang marinig ang boses ng asawa mula sa likuran. Antonio? Si Laura, buhay, normal, patakbong lumalapit sa kanya. Nilingon niya ang Laura na nasusunog sa bintana. Nalito siya. Ani Laura na bagong dating, matagal na siyang umalis sa bahay nila dahil hindi niya nakayanan ang mag-isa, lalo na nang mabalitaan niya na maraming sundalo ang nawala sa labanan at kabilang na nga rito ang asawa niya. Kaya nagdesisyon siya na bumalik sa bahay ng nanay niya. Sinabi niya sa sarili na babalik lang siya sa bahay na yon kapag bumalik na rin sa kanya si Antonio. Nabalitaan nga niya na nagbalik na ito at meron daw nagpapanggap na siya, kaya dali-dali siya nagpunta ngayon para malaman kung anong nangyayari. Idinitalya ni Antonio ang mga nangyayari mula pagdating niya at ang Laura na nakasama niya. Paglingon nila ulit doon ay wala na ang Laura na nilalamon ng apoy. Naging malinaw kay Antonio
na ang babaeng dinatnan niya sa bahay nila ay isang demonyong nagpanggap lang ng asawa niya. Isang demonyong pinaglaruan ng isip at puso niya. Humingi siya ng tawad sa tunay na Laura. Ipinigay naman agad nito ang kapatawaran. Nagsimula ulit sila ng bagong buhay at bumuo ng bagong tahanan na malayo sa dati.